Ang ota ang pinakamatandang paggawaan ng tofu sa Amerika. Sa shop na ito, humihiwa sila ng 3,000 pounds ng isang araw. At iyon ay si Jason, isang dating pro basketball player na pumalit kay Ota 3 taon na ang nakaraan. Natutunan ni Jason kung paano maghulma ng tofu, ang tradisyonal paraan ng Hapon mula sa mga orihinal na may-ari. Napakamurang bumili lang ng makina at pindutin lamang ang mga pindutan at lumabas ang isang bloke ng tofu, ngunit para talagang gawa ng kamay ito. Ito ay tiyak na isang nawawalang sining, ngunit dahil sa lumalagang industriya ng tofu at pagtaas ng presyo ng soybean, si Jason ay nakipag-juggling sa tradisyon na may demand. Naglagay ako ng 11 at 12 oras na araw-alam mo. 6 na araw sa isang linggo, ganoon din ang aking ina. Bumisita kami sa pabrika ng Portland upang makita kung paano ginagawang ito ni Jason ang mga balde ng beans. Maligayang pagdating sa Ota Tofu. Nakarating ako dito ng 2:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, para gumawa ng tofu at simulan ng araw. Noong nakaraang gabi, mangga- ang manggagawa ay naglalabas ng malalaking bag ng soybeans na galing sa Iowa at sila ay pinatuyong toyo, kaya sila ay napakatigas. Halos hindi mo ito masira ng martilyo kapag binabad namin ang mga ito noong nakaraang gabi. Tapos naging malambot talaga sila. Ito ay tumatagal ng 10 oras ng pagbabad, depende sa temperatura ng labas. Madalas nating ibabad ang mga ito kung mas malamig o mas maikli. Kung mas mainit, gusto namin na purong puti sa soybeans. Ang mga ito ay babad na mabuti. Nililipat ng mga lutuin ang malambot na soybeans sa isa sa 2 gilingan. Dinidikdik namin ang soybean para talagang maging slush at, at inilagay namin ito sa aming mga kutsinilya na nagluluto sa halos 100 degrees Celsius. Pagkatapos ay dumadaloy ang timpla sa isang higanting tubo na isang filtering bag sa pressing machine. Pinipiga ng makinang ito ang soy milk. Ang gatas ay lumalabas sa kabilang dulo at bumababa sa isang pang-filter. Kaya i-double filter namin ito para makakuha ng puro na soy milk sa abot ng ating makakaya. Okay, ito ay mainit. Ang natitira ay isang byproduct na tinatawag na okara. Karaniwang ang mga natitirang piraso mula sa beans tulad ng mga shell. Kaya itong nylon na nakahuhuli sa natitirang bahagi ng okara. Gagamitin ito ng mga tao sa pagluluto ng mga recipe at mga bagay na katulad niyan. Ngunit ibinibigay din natin ito sa mga magsasaka upang pakainin ang kanilang mga baka at baboy. Ang ilan sa mga soy milk ay nababalot ng kamay. Ito ay ibinebenta sa buong Portland. Ngunit ang natitira ay nagiging tofu. Ang aming tofu ay gawa sa 3 sangkap: soybeans, tubig at coagulant. Ang timpla ay upang makakuha ng splash ng coagulant. Kaya ginagamit namin ang aming nigari, traditional Japanese coagulant. Maaari naming ayusin ang dami ng coagulant na ginagamit namin upang gawin ang katatagan na gusto natin. Gagawa talaga ako ng firm, kaya magdadagdag pa ako ng coagulant dahil ito ay maaaring iwalay sa mga curds at ang tubig na kaunti pa. Parang paggawa ng keso, tama. Parang sa keso, pinaghihiwalay ng coagulant ang whey o likido mula sa mga protina na kumuumpol ng mga curds. Tumatagal iyon ng mga 15 minuto, kaya ito ang itsura ng curded. Kaya ang mga curds na ito ay talagang maganda at malambot. Iyong pinipiritong timpla na mukhang itlog ay sandok sa mga molde. Hinuhubog ito ng kamay ni Jason gamit ang cheesecloth. Ngayon ay kailangan na nating ipilit ang mga ito sa katatagan na gusto natin. Ito ay medyo malambot, halos pang waterbed. Gumagamit kami ng medium firm at extra firm. Depende sa dami ng tubig na napiga natin. Mas pino ang curd sa firm at extra firm. At mas mahirap kaya mas madaling maglabas ng tubig. Ang daluyan ay maganda at malambot.
Ang hydraulic press pagkatapos ay tumutulong sa pagbiga ng tubig. Matapos itong pinindot, maingat na binaliktad ni Jason ang tokwa sa isang higanteng paliguan. Inihiwa niya ito sa mga linya mula sa mga molde. Ang tofu patungo sa mga restoran ay inilalagay sa mga balde. Ang ilan sa mga ito ay pinipirito na tinatawag na edad. Master siya sa chopsticks. Iyon ay hindi madaling gawin sa isang manipis na tofu. Mga isda ang mga bloke patungo sa mga tindahan, mula sa tubig at ilagay sa mga kahon. Mula sa babad na soybeans hanggang sa huling produkto, malamang mga 1 oras. Ang lahat ng iba pa ay talagang kinokontrol ng kamay. Bagamat ang tofu ay nagmula sa China, ang paggamit ng nigari para mag-coagulate ay kakaibang Japanese. Nagmula sa Japan ang recipe at mga diskarte sa paghubog ng kamay ni Ota at petsa pagbalik sa pagkatatag sa kumpanya. Kaya nagsimula ang Ota Tofu noong 1911. Si Saiso Ota ay nandayuhan sa Portland mula sa Okayama, Japan. Di nagtagal si Saiso at ang kanyang asawang si Sheena nagbukas ng tindahan ng tofu gamit ang parehong 3 sangkap na ginagamit ni Jason. Noon, isa ang Ota sa maraming pabrika ng tofu. Naglilingkod sa Japanese at Chinese-American community sa East Portland. Ngunit nangyari ang Pearl Harbor at 120,000 na Japanese-American ang napilitan sa mga internment camp. Sina Sheena at Saiso ay pinadala sa isang kampo sa Idaho. Doon namatay si Saiso 1 taon pagkatapos ng pagdating. Sa 3 taong pagkakakulong, lahat ng mga tindahan ng tofu na pagka-may-ari ng Hapon ay sarado. Marami ang nahuli, ninakawan o pinagbili. Ngunit pinarangalan ng may-ari ng Ota ang kanilang pag-upa. At nang bumalik si Sheena sa Portland noong mag-isa noong 1945, naghihintay sa kanya ang tindahan at lahat ng kagamitan nito. Na bumalik sila at nais simulan muli ang kumpanya. Nagpapakita ng testamento sa pamilya Ota para sa kagustuhang gawing iyon. At saka ang mga customer na gustong bumili ng tokwa at talagang pinanatiling buhay ang negosyo. Binili ni Jason ang negosyo mula sa apo ni Sheena, Siko, at ang kanyang asawang si Eileen noong 2019 dahil nabalitaan ko na nagsasara na sila. At naisip ko na ito ay magiging isang kahihiyan na ang isang negosyong tulad nito ay magsasara ng kanilang mga pinto, lalo na sa lahat ng kanilang kasaysayan. Tinuruan talaga ako nila Ota at Eileen Ota ang lahat. May dapat malaman tungkol sa paggawa ng tofu. Ito ang kanilang kagamitan. Namana ko ang lahat ng ito, kaya patuloy ni Jason ang handmade Ota na tradisyon. May dahilan kung bakit hindi gumagawa ng tofu ang mga negosyo. Ang paraan na ginagawa natin ngayon. Mahabang oras, mahirap na trabaho. Lahat ng may kinalaman sa tofu, kasangkot ako sa buong proseso. Ikaw ang tofu genius. Oo, pakiramdam ko ako na ang tofu master ngayon. Dahil mas mabagal ang proseso ng produksyon ni Jason. Mahirap makipagkumpetensya na may malalaking pabrika ng mass manufacturing tofu. Kailangan lang nilang gawin ay pindutin ang isang pindutan at lumabas ang tofu mula sa babad na beans hanggang sa packaging. Sa magpindot, lahat ay automated. Ibang-iba ito sa proseso natin. Talagang ibig kong sabihin, iyon ang kalaban natin. Dahil mura ang mga ito at ang kompetisyon ay naging mas mahirap. Habang tumataas ang presyo ng toyo, ang China ay karaniwang isa sa pinakamalaking mamimili ng soybeans sa Amerika. Ngunit noong 2019, na-corner ng mga taripa sa soybeans ang China. Sa labas ng merkado, makatulong ito sa pagbaba ng mga presyo ng ating soybeans dahil wala doon ang demand. Ngunit nang ibinaba ang mga taripa noong 2021, ang China ay muling pumasok sa merkado, nagsalok ng mga soybean at naging sanhi ng pagtaas ng presyo. Ang mga presyo ng soybean ay hindi pa ganitong kataas sa loob ng 7 taon. Ang mga presyo ng soybean ay tumataas ng gusto 40% sa nakalipas na ilang buwan. Kaya kinakailangan kong taasan ang presyo at sa tingin ko, ang bawat paggawa ng tofu ay kailangan magtaas ng presyo. Hindi ka makakakain ng ganoong kalaki sa gastos.
pero mukhang hindi naaabala ang mga customer, Jason. Hindi namin iniisip na gumastos ng higit pa dahil gusto namin ng dekalidad na pagkain. Napagnegosyo kami sa kanila sa loob ng 20 taon at gusto ito ng mga customer. Hindi na tayo maaaring magpalit ng ibang brand upang makasabay ang kompetisyon at mga gastos sa supply. Si Jason ay gumawa ng maliliit na pagbabago. Una, binago niya ang disenyo ng pakete. Pagkatapos ay binili niya ang packaging machine na iyon. Nilunsan din niya ang OTA sa social media at gumana ang kanyang diskarte. Bakit ng mga bagong batang may-ari ng restaurant tulad ni Chef Tay. Siya ay nakakuha ng maraming buzz para sa kanyang mga sando. Gawa sa Ota Tofu. Galing ako sa Japan. Nung nasa Tokyo sila, feeling ko nasa Japan ako. Kaya gagawa ako ng miso tofu katsu na vegan. Ang caption para sa Instagram, alam mo, gusto ito ng mga tao. Nagtitinda ngayon si Jason ng tokwa at toyo ng Ota sa mahigit 150 restaurant sa paligid ng Portland. Kumikita kami na umigit kumulang 80% pa at tokwa ang inaasahan para patuloy na maging sikat. Taong 2020, ang pandaigdigang merkado ay nagkakahalaga ng $746 million at ito ay inaasahang lalago ng higit sa 5% sa susunod na 6 na taon. Sinasabi ng mga nutritionist na dahil dito ay mayaman sa protina, amino acids at nutrients. Ang mga tao sa palagay ko ay nagsisimula ng malaman iyon. Sa tingin ni Jason ay mayroon siyang dalawang pagpipilian. Harapin ang lumalaking pangangailangan, paglipat sa isang mas malaking espasyo, o pagbubukas ng pabrika sa ibang lungsod. Ngunit ang kanyang pinakamalaking layunin, siguraduhin hindi isinasakripisyo ang tradisyon para sa pagbabago. Sa tingin ko, ito ay isang malaking bahagi dito sa Portland at sa loob ng komunidad. Napaka-excited na magkaroon ng negosyong ito. Ngunit oo, ito ay isang malaking bigat sa aking mga balikat. Napakabuti talaga, pumasok ka na.